Kahit hindi direktang sinabi, may maaga pong warning si Randy Hollis Jefferson sa mga bansang kasali sa Asian Games. Isa po yan sa ating mga paksa. Samantala, may problema si Coach Tim Cone. Kung ano ang problema ng Gilas interim coach ay pag-uusapan din natin, kaya panoorin nyo itong bidyong ito hanggang dulo. Pero bago ang lahat, baka naman gusto nyong suportahan ang ating channel, please like and subscribe. Malaking bagay na po iyan sa aming mga vlogger. Sa linggo na ang PBA Rookie Draft 2023 nagaganapin sa Market sa Taguig City. 128 players ang nagpalista sa draft at base po sa report ng Spin, ito ang pinakamaraming applicants so far sa kasaysayan ng PBA Rookie Draft. Base po sa pagtataya ng ESPN, posibleng si Stephen Holt ang maging top pick. Isa itong shooting guard na may height na 6'4". First pick ang Terra Firma Jeep. Nakangiti ba si Alfrancis Chua? Tinataya na magna-number 2 naman si Xavier Lucero. Position, small forward and power forward at may height na 6'7". Nagre-rehab pa nga lang si Lucero sa tinamong ACL injury pero ang plus factor sa kanya ay 24 years old pa lamang siya. Basta nakarecover ay matagal na pakikinabangan ng team na magdadrop sa kanya. Huwag lang mapapamigay sa mayayamang team. Sinasabi naman na baka mag-number 3 overall si Richie Rivero, shooting guard at 6'1 ang kanyang height and he is only 25 years old. Kung nagkataong nag-apply si Justin Baltasar, malaki ang ipagbabago ng pwestuhan kung sino-sino ang papasok sa top 5. Marami talagang nagtataka kung bakit hindi siya nag-apply sa draft. Ang alam natin basta mga top-notch amateur players, numero 1 pangarap nila ang makasalta sa PBA. Totoo kaya ang balitang pinipigilan ito ng kanyang handler na si Governor Delta Pineda? Parang hindi naman yan kapanipaniwala. 3 kakampi ni Balti sa Giant Lanterns ay kasali sa draft. Anyways, dahil sa rookie draft na ito ay may problema nga si Gilas coach Tim Cone. By the time nagaganapin ang draft proceedings ay nasa Inspire Academy na ang Gilas para sa mga huling araw ng kanilang team practice bago lumipad patungong China. Kasama niya sa Gilas ang kanyang chief deputy na si Richard Del Rosario. Although walang pick ang Barangay Ginebra sa first round, gusto pa rin sanang dumalo ni Coach Tim Cone upang personal na masaksihan ang magiging mga kaganapan sa rookie draft. Dahil sa injuring tinamo ni Jeremiah Gray at kawalang katiyakan pa rin kung makapaglalaro na ba si LA Tenorio sa upcoming conference, obviously ay nangangailangan ng karagdagang player ang Barangay Ginebra. Malalim ang batch na ito, 128 players lahat ang pagpipilian. Kaya alam ni Coach Tim Cone, mayroon pa silang aabutan kahit sa second round pa lang sila makakapi. May mga nagtatanong bakit daw walang pick sa first round ang Barangay Ginebra. Resulta po iyan ng trade na ginawa ng Gin Kings, mapupunta sa Northport, ang slot ng Ginebra na number 11 pick, kaya may 2 pick sa first round ang Batang Pierre. Anyway, ang unang plano ay sina Ginebra assistant coach Olsen Racela ang pupunta sa venue ng PBA draft at nakasum naman sina Tim Cone. O kaya naman ay mabilis silang bibiyahe from Inspire Academy sa Calamba at babalik din agad doon. Malalaman kung aling option ang magiging pinakaakma sa sitwasyon. Masyado nga po kasing naging hectic ang schedule ng mga basketball events na ginawa dito sa ating bansa. At habang ginagawa nga ang bidyong ito, lumabas sa screen ng balitang ito sa panulat ni Sir Jerry Ramos. Hindi na po ang Ginebra ang sasali sa East Asia Super League. Nag-beg off na po sila. Instead ay ang Meralco Bulls na ang sasalo sa kanilang pwesto. Walang binanggit na partikular na reason pero sa pagtataya po natin kasi ngay masyado ng siksik ang schedule lalo na ang mga Ginebra coaches. Dahil heto nga, busy-busy sina Coach Tim Cone at ang kanyang deputy na si Richard Del Rosario para naman sa kupunan ng Gilas. Kailangan din po nila ang pahinga, pati na ang mga players. Kaugnay pa rin po ng Asian Games, tila raw may warning ang kupunan ng Jordan sa mga bansang kasali sa basketball competition. Hindi man nakakuha ng panalo sa FIBA World Cup, ay napansin po ang husay ng kanilang naturalized player na si Randy Hollis Jefferson. 0-5 losses ang kanilang kartada sa FIBA World Cup. And out of 32 nation participants, nagtapos silang pang 32.
Sa kabila nito, ang kanilang naturalized player na dating NBA player at dati ring PBA import sa nakaraang Governors Cup, nag-average po si Randy Jefferson ng 23.6 points sa 5 laro. Mataas po yan lalo na kung iisipin na nakuha niya ang record na yan sa World Cup. At dito naman sa Asian Games, kung saan ay kasama nga ng Gilas ang kupunan ng Jordan sa groupings, inaasahan ng marami na lalo pang gaganahang maglaro ang kanilang naturalized player na dati nga pong nakalaban na ng mga bataan ni Coach Tim Cone. Pamilyar po ang mga Gilas player, lalo na si Justin Brownlee, dito kay Jefferson. Batid po ni Gilas Coach Tim Cone ang dalang panganib ni Jefferson laban sa ating national team dahil mismong ang Ginebra ang nabiktima ng former NBA player kasama ang talk and text. Ang paghaharap ng Gilas at Jordan sa Asian Games ay parang magiging replay ng Governors Cup Finals sa PBA. But this time, sisikapin ni Tim Cone na mabaliktad ang resulta. Inamin ng American mentor, isa sa kanilang pinaghahandaan ay ang pagpaplano ng depensa laban nga dito kay Jefferson. At mataas ang kumpiyansa ni CTC sa kanyang 12 manlalaro. Muling sumigla ang pag-asa ng mga Pinoy basketball fans pagkatapos mag-resign si former coach Chot Reyes. Sa ilalim ng bagong coaching staff ng Gilas Pilipinas, hangad namin ang tagumpay ng ating national team. Ang inyong tagumpay ay tagumpay ng bansa. So guys, yan lang muna. Hanggang sa muli. Bago tayo magpaalam ay mag-shoutout muna tayo. Shoutout kina Kadi Dinoso, Marcelino Robles, Rogelio Perez, Ray Coles 19 Colubio, Beto, Ernesto Borja, Mindanao Vlog, Isidro Landicho, at si Lon Gagan. Lahat po tayo ay may kanya-kanyang pinagkakabisihan, pero bigyan din po natin ng panahon ang espiritual na pangangailangan ng ating puso. Mag-ukol din po tayo ng panahon sa salita ng Diyos. Isang paalala po mula sa inyong Halo-Halo Sports Republic. Salamat po.